Ano naman kung prinsipe ka? Ano bang maganda ron? Sinundan kita rito. Hindi dahil doon. Kung ganun, saan? Sabihin mong dahilan. Wala nang alak. Kukuha lang ako. Sabihin mo! Anong kinatatakot mo? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga? Dahil bawat araw na magkasama tayong dalawa, panandalian lang! Hindi magtatagal, naiintindihan mo ba? Panandalian lang. Akala mo dahil ayaw mong pag-usapan, hindi ko malalaman? Alam ko na ang lason sa katawan ko, walang lunas. Lason ng pagsinta. Ang ganitong uri ng lason, walang kahit na anong panlunas. Tingin mo gusto kong maging ganito? Mahal kita, Wooji. Ngunit tinutulak kita palayo sa akin. Dahil yun ang kailangan kong gawin. Ayoko, pero yun ang kailangan. Ayoko sa bandang huli malungkot ka. Ayokong manatili ka sa tabi ng isang taong malapit ng mamatay. Ayoko. Usapan ang hinaharap. Hindi kita hayaang mamatay. Hindi ikaw ang magpapasya sa ganung bagay. Magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa akin. Hindi kita hayaang mamatay. Hindi kahit kailan. Pista ng mga parol, ang kaarawan mo. Alam mo, sinasabi ko sa sarili ko, huwag maghanda ng makapagdamdaming regalo para sa kaarawan mo. Alam ko naman, nasa iyo ng lahat. Wala rin akong salapi. Pambili ng mamahaling handog. Naisip ko lang, baka nangungulila ka na. Kaya para sa'yo, hinanda ko tong masayang palabas. Naibigan mo ba? Maganda. Naibigan ko. Nga pala,
Para dyan, pasalamatan mo yung supladong manggagamot. Malaki ang naitulong niya sa akin. Siyang nagsabi sa akin na ang ibong ligwang sagrado sa katimugan. Pagsikat ng tala sa gabi, pumapailan lang sila sa kalangitan. Pagsikat ng tala sa umaga, bumabalik sila sa kanilang pugad. Maaari silang lumipad palayo o kaya manatili dito habang buhay. Sinabi ba sa'yo ni Zhong Yue na tumatagal lang sila ng 1 buwan? Talaga? Ganun pa man, hindi sila takot mamatay. At bago mamatay, nagliliwanag sila na kulay lila at bumabango. At babagsak silang parang bulaklak pabalik sa lupa. Dapat gayahin natin sila. Masigla't nagliliwanag habang buhay. At pag namatay, may dangal. May nakilala ako masungit na dalaga. Pinasok niya ang dilim na nasa puso ko. Kaya sinikap kong maging malapit sa kanya. Dahil doon nakalimutan ko na ang tunay kong layunin. Lahat ng naisin ko, nakukuha ko. Hindi ko kailangang magsumikap o magmahal. Ngunit dahil dun sa masungit, nagmahal ako sa unang pagkakataon. Sa tindi ng pagmamahal kong yun, nalimot kong dilim sa puso ko. Nais ko lang siya makitang buhay. Kuyaw, sana maging katulad ka ng liwanag ng buwan. Nasa tabi ko habang buhay, habang panahon, hanggang kamatayan, hanggang sa dulo ng mundo. Hanggat kasama ko ang aking minamahal, wala akong katatakutan. Gaya ng bulaklak, sumibol ang pag-ibig. Tapat sa isa't isa, ang dalawang pinagtagpo. Mahalagang ulat mula sa Tianchuan! Malubha ang emperador. Kamahalan, ininit ng inyong panlunas. Ngayong ilang araw na akong may sakit. Ang mga opisyal ng palasyo, hindi na kayang itagong sa loobin nila. Sa kasalukuyan, ang mga opisyal po kumikilos sa nararapat ang karamihan. Sinong nararapat ang kilos? Sinong taliwas sa nararapat ang kilos? Si Ginoong Tuan, tinanggap si Prinsipe Tama na. Yi at... Tukuyin mo ng mahalaga. Opo, ito po ang ulat na palihim na pinadala kagabi. Tungkol ba kay Prinsipe Yi ang ulat? Tama kayo, kamahalan. Sabihin mo na lang ang nasa sulat. Hindi naman po ganun kahalaga ang nasusulat. Nakasaad doon, ang prinsipe patuloy pa rin ang pagkilos. Una,
Sunod-sunod siyang nakipagpulong ng palihim sa sugo ng prinsipe ng Wan. Tapos nagpadala siya ng mga tao sa Nanarong. Ayon sa balita, naghatid sila ng ginto at pilak na kayamanan sa mga prinsipe ron. Tila po yata, nagbabalak si Prinsipe na maging prinsipeng tagapagmana. Kumusta si Prinsipe Wuji? Naipadala na sa kanya ang lihim na sulat. Natanggap na ito ng prinsipeng tagapagmana. Kaya lang po, Magpatuloy ka. si Prinsipe naglagay ng mga kawal sa mga daan pabalik dito sa bayan. Magiging mapanganib ang gagawing paglalakbay ni Prinsipe Wuji pabalik. Ngayong nagpasya kang umuwi, saan ang ruta mo? May natanggap akong ulat. Nagkalat na sa mga daang daraanan ko ang mga kawal ni Prinsipe Yi. Nahulaan niya. Nababalik agad ako sa Tianchuan. Balak niyang tambangan ako. Pabalik sa Tianchuan. Hindi lang 2 rutang maaaring daanan. May isa pa. Pinakamabilis, subalit lubhang mapanghanib. Ang disyerto ng Gea. Tinatawag din itong disyerto ng kamatayan. Pinakamapanganib at pinakamahiwagang lugar sa 5 kaharian. Doon din daw matatagpuan Ang tarangkahan ng kadiliman. sa loob ng maraming taon. Wala pang nakakalabas sa loob ng disyerto ng Gea ng buhay. Pero aalis ka pa rin. Kailangan kong subukan. Sa 2 anak kong maglalaban, may isang masasaktan. Hanlin, Kamahalan. sa iyong palagay, sa pagitan ng 2 kong anak, sinong nararapat magmana ng korona? Kaharian ang nakataya sa pagpili ng tagapagmana. Hindi ko po pangangahasang magpahayag. Hanlin, matagal ka na sa akin at itinuturing na kitang katapatang loob. Kung hindi mo sasabihin, wala nang mangangahas na magsabi sa akin ng katotohanan. Tumayo ka. Opo. Magsalita ka. Matalino't maliksing mag-isip si Prinsipe Wuji. Mas naitatago niya ang nasa isip niya. Sa paghawak ng hukbo, kulang siya sa bagsik na taglay ni Prinsipe Yi. Mahirap siyang lapitan. Walang panahong kunin ang loob ni Numan. Si Prinsipe Yi, sanay sa digmaan. Magiting siya, mapamaraan at mapaghangad. Ganun pa man, may mga pagkakataong hindi siya maingat. Ang mga opisyal ng palasyo, anong palagay nila? Bata pa lang pinili niyo ng tagapagmana si Prinsipe Wuji. At marami siyang pambihirang kakayahang natutunan sa Chongkang. Kaya naman kamahalan, karamihan ng opisyal, malayang sumasang-ayon sa inyong napiling prinsipeng tagapagmana. Sangayon sila sa napili kong prinsipe? Tama palang nasa isip ko. Sa nakikita ko, ang buong Tianchuan, ang Taiwan, ang Xuanji at Tiansha, si Prinsipe Wuji ang iniisip na karapat-dapat na prinsipeng tagapagmana. Ikaw man, alam mo yun. Alam rin ng mga opisyal, kaya tiyak na alam rin ni Wuji ang tungkol sa bagay na yon. At dahil kinakatigas siya ng mga tao at pinagpipitagan, sinusuway niya ako at ginagawa ang gusto niya. Bata pa po ang prinsipe. Ang maakit sa 1 o 2 babae ay natural lang. Sa ngayon siguro po, ang prinsipe nauhumaling sa babae. At dahil nahuhumaling siya doon sa babaeng maralita, ang pakikipagtipa ng Tianchuan at Xuanji nagawa niyang buwagin at talikuran bilang tagapagmana. Dapat nalalaman niya ang kahalagahan ng kasal para sa 2 kaharian. Dapat naunawaan niya yon. Mula pagkabata, pinalaki siya sa layaw at binigay lahat ng gusto. Naging madali at panatag ang landas ng buhay niya. Hindi makakabuti sa kanya kung wala siyang mararanasang mga hirap at pagdurusa. Palagay ko panahon na upang matuto siya sa buhay. Kailangan niyang dumaan sa mabibigat na pagsubok. Hanlin, ipatawag mo rito si Prinsipe Yi. Hindi mo ba naisip? Baka tinutulakan niya sa disyerto. Lahat ng ruta, pinaghandaan na niya. Pero lubhang mapanganib ang Gea sa kanya. Kaya marahil tatambangan niya ako bago pumasok sa disyerto. Pag natalo kong mga kawal niya, wala nang hadlang sa daraanan ko. Paano kung isang hukbo ang tumambang sa'yo? Magkagayon man, huwag kang mag-alala. Kumikilos na ang mga kawal ko sa bayan. 1,000 hukbong kabayuhan ang tatagpuin ko sa Gea. Malupit ang klima sa disyerto. Gagamitin ko yan para matalo si Prinsipe Yi.
Higit kay Prinsipe, mas inaalala ko ang mga kakaibang bagay sa disyerto. Kaya hindi ako mapanatag. Ikaw ba yan? Kailan ka pa naging makulit? Sasama ako sa'yo. Mahal kong ama, ilang araw pa lang nang huli ko kayong makita. Pero bakit naging ganyan ang inyong kalagayan? Kung mawawala kayo, ama, hindi ko na alam kung paano ako mabubuhay. Mahal ko, ama. Kahanga-hanga ang inyong kapangyarihan. Ang talino niyo'y walang katulad. Nabigo akong paglingkuran kayo sa loob ng maraming taon, ama. Tunay ngang isa akong talunan at masamang anak. Pingrong? Aba, kanina, labis lang akong nag-aalala sa inyong kalagayan. Nakikita mo bang itsura mo? Sinong mangangahas na iwan ang kaharian ng Tianchuan sa isang tulad mo para sa 5 kaharian na may walang hangganan lupain at milyong mamamayan? Kaya mong pasanin ang ganoong pananagutan? Mahal kong ama, kaawa-awa ang itsura ko kanina. Dahil sa pag-aalala, para sa inyong kalagayan, nakangamba po ako sa inyong kalusugan para sa emperador ng 5 kaharian. Labis po akong nababahala. At dahil kayo ang aking ama, at ako ang inyong anak, hindi ko napigilang hindi umiyak. Napapanahon ang pagkakasakit ko. Nung una, balak kong gamitin ang sakit ko upang subukan ang katapatan ng mga opisyal. Hindi ko inakalang magbibigay sa iyo ang sakit ko ng pagkakataong umangat. Ama, hindi ko po kayo maintindihan. Ano pong ibig niyo sabihin? Ayaw mong aminin kung anong ginawa mo? Pagkatapos ng mga tinuro ko, nagawa mo akong biguin. Ang tronong ito, ang bunga ng maraming dugong tumanak! Kay talino niyo po, ama. Ngayon po, nauunawaan ko na. Puji, sino mag-aakalang wala na sa panig mo si ama ngayon? Sa pagkakataon mo, tapos ka na. Huh? Anong... Guro, gagawin kong makakaya ko upang tuparin ang inyong mga binilin. Pangangalagaan kong inyong asawa. Ha? Uy, Tiching, baliw ka ba? Sino bang guro mo? At sino bang asawa niya? Siya ang gurong nagturo sa akin. At si Fuyaw ang asawa niya. Ha? Binata, maaasahan ka. Ayokong asawa ang guro niya. Oo. Talaga? Hindi ka papayag? Anong ako ka dyan? Makinig ka. Kung alagad mo siya, bahala ka. Pero huwag mo akong idamay, wala pang nangyayari sa atin. Ganun ba? Kung wala pang nangyayari sa atin, anong dahilan at sasabihin nila? Para sa akin ka lang. Anong? At palihim nilang sinasabi, pinagtagpo tayo ng langit. Ang dragon at phoenix ng yaw. Kalokohan! Wala pa ako naging alagad. Ayoko ring magkaroon nun. Maliban ngayon. Para sa iyong kapakanan. Ano? Para sa akin pala? Di bali na.
Kung asawa ko ng guro niya, pakakainin ko pa siya. At dapat pangalagaan. Ayoko, hindi ko kaya. Wala akong pera. Huwag mo ko Huwag idamay. kayong mag-alala. Habang wala si Guro, ang pagkain nyo, akong bahalang magdala. Pangangalagaan ko kayo. Babantayan ko kayo mabuti. Tumahimik ka! Teka lang. Anong habang wala ka? Aalis ka? Ngayon ako aalis. Ba't biglaan? Ayaw mo kong umalis? Mabuti kong alagad. Umalis muna kayo ni Xiaoqi. Halika na. Opo, Guro. Bilisan mo. Huwag kang mag-alala. Babalik din ako agad. Alam ko, mabait at maliksi si Xiaoqi at nasa tabi mo lagi. Pero napakabata pa niya at maliit ang katawan. Nakita ko si Ticheng, ginagalang ka at marunong makipaglaban. Kaya tinuruan ko ng kaunti para manatili sa tabi mo at bantayan ka. Sa bagsik ng dating ko sa iba, kahit malasin lagi akong siniswerte. Walang mangangahas. Huwag mo nang kayanin lahat. Ingatan mo ang sarili mo. Kung sakali, hindi ko alam ang gagawin ko kapag napahama ka. Nakatanggap ako ng mensahe. Kailangan kong umuwi, malubha si Ama. Pero para bumalik at makita si Ama, hindi yun ganun kadali. May naiwan pang lason sa katawan mo at binabantayan ko itong bayan. Fuyaw, hindi ka maaaring mawala. Huwag kang mag-alala. Marami pa akong kakainin at alak na iinumin. Hindi pa ako mawawala. Gawin mo lang ang dapat mong gawin. Ako naman, babantayan ko tong bayan habang hinihintay ka. Aalis si Wuji kasi may sakit ang ama niya. Bakit aalis ka rin? Dahil may nagbanta sa akin. Pag hindi ko nahanap ang panlunas mo at namatay ka, pahihirapan niya ang buhay ko. Malaki na ba ang utang na loob mo sa kanya? Kaya mo siya sinusunod? Ang totoo niyan, kayong dalawa ang may utang na loob sa akin. Aalis na ako. Ingat ka. Hindi mo ako pipigilan. Hindi kita pipigilan. Dahil sa akin, hindi mo tinuloy ang kasal mo. Sa ngayon, lubhang masela ng kalagayan ng buong imperyo. Dapat manatili ka ron, pero dito ka pumunta. Kasama mo ako palagi, pero ayokong maging pabigat sa'yo. Alam ko na. Iiwan ko sa'yo si Yuan Bao. Maaasahan mo siya sa kagipitan. Isa pa, mahalaga ang bayan ng Yao. Ito ang daluyan ng ibang kaharian. Sa'yo ko ipagkakatiwala. Bantayan mo para sa akin. Huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol ko ang bayan ng Yao. Buhay ko ang buhay niya. Pag bumagsak lang, sabay kayong mabuhay. Magbigay-pugay kayo! Si Ginoong Shulay! Narito ang natatangin yung panauhin. Ngayon, siya si Prinsipe Yi. Sa hinaharap, siya ang bago nating emperador. Maligayang pagdating, Prinsipe Yi! Basta uminom lang kayo at magsaya, ha? Zhao Hong, asikasuhin mo sila Kamahalan. mabuti, ha? sa wakas dumating ka. Naghanda ko ng mamahaling alak at masarap na pagkain. Halika na. Matagal mo na akong hindi napupuntahan. Nasasabik na ako sa'yo, kamahalan.
Tama na ang palabas. Isang pagbati, kamahalan. Narito po. Natupad kong lahat. Hinarang ni Prinsipe Yi ang hukbong kabayuhan ni Prinsipe Wuji. Tiyak na lumakad na sina Prinsipe Yi. Ang mga daan mula Nanrong papuntang Tianchuan, bantay sarado na ng hukbo ni Prinsipe Yi. At ang mga natatangi niyang kawal, pinadala niya sa Geya upang magbantay. Walang katiyakan kung sinong tatambangan niya. Kamahalan, sa inyong palagay, sinong nais niyong patayin? Matalino kang babae, Hong Ying. Hindi mo pa ba nauhulaan? Kailangan mo pang itanong sa akin? Si Prinsipe Yi, ilang taon nang gumagasta ng malaki upang lumakas. Nananatiling aliso si Prinsipe Wuji. Kaya naman, magandang pagkakataon to upang makinabang sa pag-aaway nilang dalawa. Hindi ko maunawaan. Bakit hindi po kayo kumikilos? Away nila yung magkapatid. Bakit pa ako makikisawsaw ron? Kung tunay nga pong ayaw niyong makialam, bakit niyo iniintindi ang kaligtasan ni Prinsipe Wuji sa disyerto ng Geya? Si Prinsipe Yi may hangarin sa buhay, pero nagkulang sa talino. Matalino naman ang prinsipeng tagapagmana. Kinakatigan siya ng mga tao. Kung may iwan ang Tianchuan sa kamay ng isang taong lubhang mapangahas at hayaan niyang magdusa ang mga tao, hindi ba bilang isa ring prinsipe, hindi ako maaaring nakatanaw lang, hindi ba? Wala nang hihigit pa sa hangarin ng bawat lalaki na maging malakas at makapangyarihan. 27 taon nang lumipas nung ako si Zhang Sunjia, ang pinapaborang prinsipe at may kapangyarihan. Nakatakdang maging akin ang trono ng Tianchuan. Pero hindi ko pinahalagahan ng isang bagay na madali kong makukuha. Maiksi lang ang buhay. Wala kang madadala sa pagkamatay mo. Kung hindi ko rin lang matatagpuan ang aking minamahal, anong silbi ng pagbibigay sa akin ng buong mundo? Natagpuan ko na siya. Ang babaeng aking pinakamamahal. At para sa akin, wala nang masihigit pa sa kanya sa buhay ko. Sa sandaling umibig ang tao, magkakaroon na siya ng takot. Nawala sa akin ang trono. Nawalan na rin ako ng ganang lumaban nang mawala sa akin ang aking minamahal. Natatakot ako na baka sa bandang huli, mawala na rin ako ng pagkakataong manatili sa tabi niya. Ang pinakamahirap talunin, ang pag-ibig sa puso. Walang pinagkaiba sa akin. Alam kong pinadala ka rito ng kapatid kong emperador para makuha ang tiwala ko at magmanman sa akin. At hindi mo siya sinuway. Kamahalan! Kamahalan! Noon pa man, nabihag niyo na ang puso't isipan ko. Dahil sa sinabi mo, kaya hinahangad ko na sanang tumigil ka na sa ginagawa mo. Sa sandaling masangkot ako sa agawan ng kapangyarihan, hindi na kita magagawang pangalagaan. Ngayong gabi, ipapadala kita sa malayo. Mula ngayon, mamuhay ka ng tahimik at payapa. Dahan-dahan. Lakad. Lakad. Ayan na. Tumupad na ako sa pinangako ko. 100,000 ginto, 30,000 baluti. Nakita mo na? Meron ako isang salita. At dinagdagan ko pa. Ngayon, hindi pa papatunay yun na nais kong maging kaibigan mo? Isang karangalan para sa hukbo ng dilim na paglingkuran ng tapat si Prinsipe Yi. Kamahalan, anong binabalak mong gawin? Maaari niyo akong pag-utusan. Ang nais ko,
Unahin niyong salakayin ang bayan ng Yao. Kahit na hindi nyo na yun iutos, ang bayan ng Yao, ang una ko sasalakayin. Pagkatapos mo masakop ang Yao, makipagkita ka sa hukbo ko sa silangan. Sabay nating sasalakayin ang Jianchuan. Kapag nagtagumpay tayo, ang buong Nanrong mapupunta sa hukbo ng dilim. Madali lang yun para sa amin. Ang sakupin ng bayan ng Yao, walang dudang magagawa namin. Kaya kamahalan, hintayin yung ulat ko ng tagumpay. Kung bibilangin natin, 4 na araw nang wala si Wuji. Alam kong hinahanap-hanap mo siya. Ganon din ako. Ano kayang ginagawa ng isang yun? Pangalan ng maestrado yun, Fuyaw? Buhay pa pala ang babaeng yun. Jiangshun Wuji, nilinlang mo lang pala ako! Sisimula na ang laban. At yung babae, hindi na magtatagal pa ang buhay. Hindi lamang siya. Hindi na rin magtatagal si Jiangshun Wuji. Itong utos ko, ang makakapaghatid sa akin sa ulo ni Fuyaw. May 10,000 gintong gantimpala. Opo! Dapat noon pa lumaban na kami para nawala na yung mga tulisan na yun. Pero hindi namin ginawa. Kaya ngayon dumami pa sila at lumakas pa. Ang bayan ng Yao, daluyan ng mga mamamayan mula sa ibang bayan. Pag nasakop ito, ang kanlurang bahagi ng 5 kaharian masasakop. Kaya noon pa, hinahangad na ng mga bandido itong bayan. Bago sila nakipagsabuatan, inangkin na nila ang bayan ng Yao. At ngayon, si Binibining Fu na lang ang naiwan. Kaya tiyak na sasalakay sila. Itong sakuna, maaaring... Sa kalagitnaan ng gabi, nagpakilos sila ng mga kawal. Kaya kinutuban ako. Hindi ko lang naisip. Nasasalakay sila agad pagkatapos natin silang matalo. Hindi ko inasahan. Anong gagawin natin? Lalaban tayo. Wala nang ibang paraan. Sa bayan ng Yao, meron lang tayong 3,000 kawal. Ang hukbo ng dilim may 30,000. At nadagdagan pa kaya aabot sila ng 50,000. Ha? 50,000? Tayo 3,000 lang. Paano tayo mananalo sa laban? Tapos ang pagkain natin, 5 araw lang ang itatagal. Hindi sasapat para sa darating na digmaan. Dahil lamang sila sa tao, iwasan natin ang malapitang laban. At dahil kulang sa pagkain, gawin natin ang makakaya natin para mangalap sa iba. Kung 5 araw lang tatagal ang pagkain, ang digmaang ito, sikapin nating tapusin ang 5 araw. Nasa unahan ng disyerto ng Geya. Sa tansya ko, dapat nandito na ang hukbong kabayuhan mo. Hindi pa ako binigo ng hukbong kabayuhan. Kung hanggang ngayon wala pa rin sila, isa lang ang nangyari. Nagbago ng takbo sa Tianchuan. Naabutan na tayo. Wala na tayong matatakbuhan. Kailangan nating lumaban. Maaaring lamang sila
At mas matibay ang baluti. Ganun pa man, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Ang lupaing ito, bayan pa rin ng Yao. Pinanday ang mga espada upang dumanak ang dugo. Ako si Fuyan. Lalaban kasama nyo! Laban para sa bayan ng Yao! Laban para sa bayan ng Yao! Ang hukbo ng dilim, papalapit na sa atin. Pang 3 araw na lang ang pagkain natin. Matuto tayong mamaluktot. Sama-sama nating ipagtanggol ang bayan. Sinugal na ni Pingrong ang lahat ng barahan niya. Hanggang wakas, samahan natin siya. Nangyayari ang pagpatay sa isang saglit, pero iniisip nila maubos ang lakas ng kalaban. Pag nagpatuloy ito, tiyak ng kamatayan natin. Anong gagawin natin? Paano na? Maghiwalay tayo. Sa bundok ka dumaan, ihatid mong mensahe ko sa aking mga kawal. Magpapatuloy ako rito. Yun lang ang paraan upang makaligtas ka. Sila. Tumakas na. Nagtatago sila. Ano? Papasukin na ba natin? Taas sa mga palaso! Tira! Oh, nakita mo yan? Hindi kayo mahihirapan. Ang mga tao mo, pagmatsagin mo rin sa loob, magdahan-dahan lang kayo. Ba't mga tao namin ang unang papasok dyan? Dahil yun ang inutos sa akin ni Prinsipe Yi. Kilos na! Pasok! Atras! Atras! Tago!